Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito po mulang yung Karilto Kabayan Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon po, maraming salamat po sa mga patuloy pong nagpa-follow po sa atin. Medyo parami po yung mga subscriber po natin. Kaya kung bago ka dito sa channel po na to, huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe at saka yung like video po natin para po dumami po yung nakikinig po sa atin. Nilito ko lang naman po to kung hindi man po tayo mga abogado at saka hindi naman po tayo mga podcaster. Pero at least kahit pa paano po, nakakitinig po tayo ng politics at bibigyan ko po kayo, sorry, nag-isa lang po ako. Bibigyan ko po kayo ng ibang view tungkol po dun sa mga narinig po natin na napapanood po natin mga politics. Siyempre may iba po mga po natin mga political advisor po natin na napapanood kahit yung mga veterano na po talaga mga broadcast journalists. Meron pa rin po silang nami-miss kahit pa paano. So yun din po yung pinipick up po natin. Yung baka na-miss po nila, nakita po natin. Ganun naman po, di ba? Para nag-uusap-usap po tayo. Well, anyway po, may napanood po ako tungkol po sa isang sikat na artista po. Artista at singer po si Sarah Geronimo. Sarah Geronimo po. Isa po siya sa mga sikat po na singer sa Pilipinas at marami po siyang marami po siyang mga followers. At the same time, marami pong naniniwala rin po sa kanya ng mga fan po niya. Kaya napaka-importante po yung mensahe po niya na dapat po natin mapakinggan. Hindi ko sinabi na idol ko si Sarah Geronimo, pero believe po ako sa kanya. Pero kung nagsalita po siya sa panahon po ni Digong, malamang namura po siya. Pero pasalamat na lang po si Sarah G na nagsasalita po siya ng ganito sa panahon po ni President BBM. Kasi BBM naman po malumanay naman po yan. Hindi man po uh, katulad po ng dati po natin presidente na nagmumura. Tsaka wala naman po masyadong mas masinawag po si Sarah Geronimo. Ang gusto niya lamang po talaga, magkaisa po tayo mga Pilipino tungkol po sa pagsugpo sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Lahat po talaga tayo dapat nakikialam po sa korupsyon po na to. Hindi po dapat natin palagpasin ang ginagawa po ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na po yung mga mabatas po natin, kung kasabot po sila sa mga korupsyon po sa ating bansa. Hindi po ito nakakabuti sa mamamayang Pilipino kung mananahimik lang po tayo. Kaya thumbs up po ako sa ginawa po ni Sara Geronimo. Ngayon panoorin po natin. May silang naman po ito eh. Napapanood po yung pagsasalita po ni Sara Geronimo po. Ito po yata isa sa concert po niya sa hindi, UAAP. So siguro nag-ano po siya doon nag-perform. I'm not quite sure about it since na hindi naman po ako followers ni Sarah G. Ako sa bansa natin. Medyo emotional po si Sarah G po dito kasi totoo naman po talaga nakakainis. Nakakainis po yung korupsyon sa Pilipinas. Napaka-rampant po ng korupsyon at paulit-ulit po yung nagiging problema po natin. Perennial lang problema po ng Pilipinas, lalo na po sa baha. Tapos makikita po natin yung mga yan, sila Bryce, sila Diskaya, tignan mo napaka-luxurious ng buhay samantalang ang daming Pilipino. Kahit siguro yung mga artista, hindi po sila gumagastos ng ganong kalalaki para lang po sa kapritsyo po nila. Pero yun po sa Diskaya, ilan po yung mga luxury car po nila? More than 30. Tapos ang liliit pa po ng anak po nila. Aanin po nila yung mga ganun sasakyan, di ba po ba? Si Bryce, din po yung mga sasakyan niya. Yung mga politiko po natin, sila Zaldico, yung mga contractor ng gobyerno, and yet nandiyan po sa politika. Di ba po ba? Parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Sila ang sarap ng buhay nila, hindi sila binaba tayo. Nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, lalo po sa mga OFW. Pero itong mga siraulo, mga mga magnanakaw ng bayan. Tignan mo ginagawa sa bawat Pilipino. Imbis na nakaririwasa tayong mga bawat Pilipino, napapakinabangan natin ang pera ng gobyerno, binabaon tayo sa kahirapan para sila magkamal. Mga masasama pa po kay Satanas. Sige, pakinggan po natin si Sarah G. Thank you po ulit, Sarah G. Di naman po lingid sa kalaman natin ang napakaraming nangyayaring kabuluhan, kasinungalingan, panluloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, the one to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulong na sistema ng bansa kayo.
yung wala ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa, bumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At tumulan din ang ating mahal na bansa, ang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ang oportunidad. Tuloy na naging pagkasal ang ating bansa. Napaka-emotional po ng pagkakasabi po ni Sarah Geronimo po doon sa ano niya, sa panawagan niya sa mga kabataan. Tulad nga po ng panawagan po ng ating dakilang bayani, si Jose Rizal po, ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi po sinabi po ni Jose Rizal po yan ng wala alam po. Kaya kayo po mga kabataan, tama po yung ginagawa po ninyo. Dapat po lahok po kayo sa mga usapan tungkol sa korupsyon ng ating gobyerno. Huwag po kayong maingay. Huwag po kayong nakikinig sa iisa lang. Dapat timbangin nyo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kapag mali, huwag niyo pong ipaglaban. Kapag tama, yun po yung paglaban po ninyo. Tulad po yung nangyari po ngayon sa ating bansa. Kung sabi ko nga po kanina, kung si Sarah Geronimo, nagsalita po siya ng ganyan sa panahon po ni Pangulong Digong, malamang namura na po siya ng matandang Duterte. Pero sa panahon po ng ating Pangulong BBM, malumanay po ang ating Pangulo. Hindi po siya basta-basta nagagalit, hindi po siya basta-basta nagmumura. O parang di nga po siya nagmumura eh. Kaya po, ngayon po ang pagkakataon po natin, kayo po mga kabataan, wag po kayong magsawalang tibo. Katulad po ng mga nangyari ng mga nakaraang taon po, o mga nakaraang mga dekada po na tahimik lang po kayo na tinatanggap niyo po yung kahirapan po ng Pilipinas. Hindi po mahirap ang Pilipinas, mayaman po ang Pilipinas. Sa katunayan, marami pong mga magagaling na mga Pilipino. Kaya nga po maraming OFW eh. Maraming OFW na nire-respeto sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, kahit po sa sarili po nating kontinente sa Asia. Pumunta ka lang po sa Singapore, nandiyan po yung mga architect, mga engineers. Maliban po sa ating mga kasambahay. Yung mga kasambahay po natin, hindi basta-basta pinapadala sa Pilipinas. Well-trained po yan at iba po dyan, mga guro na nagkasambahay. Yan po yung mga humubog sa mga maliliit na sa mga batang mga ibang bansa at tinuruan mag-Ingles, tinuruan magsalita, tinuruan ng manner. Kaya kahit papaano po may influence po yan ng Pilipino na lumaki. Kung sila po ay kasambahay po o iyaya po nila yung mga Pilipino. Kaya po ang Pilipino po hindi po mahirap na bansa. Mayaman po tayong bansa, mayaman sa kultura, mayaman sa kalikasan, mayaman sa mga magagaling at matatalinong mga Pilipino. Ang problema lang ng ating bansa, korap ang gobyerno po natin. Nanatiling korap sa mahabang panahon at pinabayaan ng bawat Pilipino. Kaya ngayon na po yung pagkakataon na lagi po natin kinakalampag ang ating gobyerno para matanggal po yung korupsyon na po yan at lahat po ng Pilipino makinabang sa bawat trilyon o bilyon-bilyon na ginagastos ng gobyerno po natin. Hindi po nauuwi sa isang pamilya lang, sa 10 pamilya, sa 20 pamilya o sa mga pamilya ng mga korap mula sa DPWH, sa COA, sa BIR, sa BOC, lahat na po ng departamento ng gobyerno na may korap. Dapat hindi po nauuwi dyan ang yaman ng Pilipino sa kanila lang. Lalo na po sa mga kongresista po natin, sa senador po natin, sa presidente natin o sa vice-presidente po natin. Kung may mga korap po sa kanila, dapat po lagi po nating bantayan po sila. Lagi po nating isiliwalat ang kanilang mga kamalian, ang kanilang mga pagpapaikot sa isipan at utak ng bawat Pilipino. Huwag po tayong maging sunod-sunuran lamang po sa ating mga lider. Kapag alam po natin may mali sila, may mali ang pamilya po nila, korap ang pamilya po nila, mali ang pamamalakad ng pamilya po nila ng mga nakaraang administrasyon o ngayong administrasyon po nito, huwag po natin gawing bulag ang ating sarili. Huwag po tayong sumusunod sa mga idolo po natin na mga kongresista o senador o mga presidente o vice-presidente. Kailangan po ang loyalty po natin nasa ating bansa. Kasi diyan po tayo nakatira, diyan po nakatira ang ating mga anak, diyan po nakatira magiging anak ng ating mga anak, di ba po ba? Diyan po tayo, diyan po mga dugo po natin.
dugo po ng Pilipino, mandirigma po yan. Mga warrior po tayo. Mga mandaragat po tayo. Lumalaban po tayo pag naaapi po tayo. Kaya bukas po, meron po malawakang rally para nga po dyan sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pero po natin ipagkamali na patalsikin ng ating gobyerno o yung presidente po natin na nakaupo. Dahil kung papalitan po yan ng vice presidente po natin, alam naman po natin kung ano pong mangyayari. Kaya po magbantay po tayo, pag nagrarally po tayo, huwag po nating hilingin na pababain ng ating presidente. Dahil kung magkakataon po na bababa ang ating presidente, mas lalo po magiging worse ang ating bansa. Lalo po tayong bubulihin ng China dahil maka-China po ang mga Duterte. Napansin naman po natin yan. Sa ngayon po, maingay ang Pilipinas na hindi po tayo nagpapalupig sa dayuhang China na gustong sakupin ang mga teritoryo ng bansang Pilipinas, lalo na po yung napipintong paglalagay po nila ng kunyari po, nababantayan po nila yung mga natural resources diyan sa Bawang Masinloc na malapit po sa Zambales. Sabi nga po ng ating dating associate Supreme Court Justice na si Justice Carpio, estilo na po yan ng China. Sa simula, kunyari parang alagaan yung mga poprotektahan ng mga yamang dagat, dyan. Pero susunod dyan, magtatayo na po sila ng mga military bases. Ganyan po kawalang-ya ang mga gobyernong China. Inuuto po tayo mga Pilipino. Kaya kung nasa panahon po tayo ni Digong, baka meron naman pong base po dyan ng China. Kaya po, mabuti na lamang po, nandiyan po ang ating Pangulong Marcos na handang ipaglaban ng ating mga teritoryo. Sabi nga po niya, kahit kalahating 1 inch o kalahating pulgada ng pag-aari ng Pilipinas, wala pong mawawala po sa atin hanggang nadyan po siya. Yun po ang dapat po natin pinaglalaban. Hindi po yung pinamimigay yung ating bansa sa mga dayuhan tulad po na nakaraang administrasyon at minagmumura yung mga bansa sanang nakatutulong po sa atin. Kung di po sana pinagmumura yon at pinagtabuyan natin yung mga gobyerno ng China na nagbibigay po sa atin ng sakit sa ulo dahil po nga dyan sa mga pangkakamkam po ng mga teritoryo ng Pilipinas na napanalunan na po natin yan sa UNCLOS na hindi po nila kinikilala, pero dapat po nilang kilalanin dahil po pinagtibay po yan ng UNCLOS na sa atin po yan, kasama po dyan ng Bawang Masinloc. Kaya tama lang po na paglalaban po yan. Tama po na nakikipag-coordinate po tayo, nakikipag-cooperate po tayo sa mga malalaking bansa tulad ng Amerika, Europa, Japan, Australia, diba? Yung para mapagtanggol po yung ating bansa. Dahil napakarami na pong panahon na naiwanan po tayo. Kaya ngayon po, kailangan po natin makipag-coordinate at cooperate po sa mga ibang bansa na magtatanggol po sa atin. Lalo na po, napakalaki pong bansa ang pilit po na inaagaw ang para sa atin po. Napakalayo na po nila. Ang Bawang Masinloc, konti lang po yung layo sa Zambales. Tapos sa angkinin po nila. Hindi po makatao po yung kahit saan po natin tignan na lohika ng pag-iisip. Mali po ang ginagawa po ng China. Muli po, nagpapasalamat po kay Sara Geronimo po para sa pagtatanggol po sa ating bayan, lalo na po na minotivate niya po yung mga kabataang Pilipino na dapat po makailan po tayo pagdating sa korupsyon ng ating bayan. Dahil tayo rin naman po yung mga apekto, tama po siya. Tayo rin po yung mahihirapan. Tayo rin po yung maiinis araw-araw. Nakikita po natin na yung mga kurakot po natin, mga government officials, sila po yung yumayaman habang tayo nagtitiis po tayo sa matataas na bilihin, matataas na tuition fee, mababang pasahod, bulok na sistema ng ating bansa, mula dyan sa laging binabaha tayo. Tapos pag binabaha tayo na nga yung agrabyado, tayo na nga yung napeperwisyo, sila pa yung kumikita, di ba po ba? Siyempre pag may baha, i-declare lang po nila yan ng i-declare po nila ng parang ano po bang tawag sa ganun, yung emergency, parang national emergency, local emergency, parang ganun po para may release po yung pondo. Tapos isang araw lang po tayo bibigyan ng mga limos o yung mga grocery, tapos bahala ka na sa susunod po mga araw.
Ano lang po yung turing sa atin ng mga mga leader po natin ng gobyerno. Kaya mapagmatsyag po tayo kapag boboto po tayo ng mga taong leader po natin, siguraduhin po natin, alam po natin yung plataforma po nila at singilin po natin sila sa mga pangako po nila sa atin. Kapag hindi po nila natupad ang pangako po nila sa kanilang panunungkulan, sa mga susunod po nila mga pagtakbo, wag na po natin silang iboto. Ganun lang po yun. Para po hindi po paulit-ulit ang panloloko po nila sa atin. At wag din po natin boboto yung susunod. Kaya natapos na po yung termo ni po niya, tumakbo yung anak niya o asawa niya. Ganun din po yun. Wag po natin iboto yung mga ganun. Liban na lamang po noon, napapabuti po yung napapabuti po ang ating lugar, ang ating mga syudad na tinitiran po, di ba? Kung mabuti naman po wala naman po masama sa dynasty as long as nakakabuti po sa bawat Pilipino o sa mga nininirahan doon po sa particular na lugar po na may mga dynasty. Kasi choice naman po ng Pilipino po yan. Kung magagaling naman po itong mga itong mga pamilya po nito, bakit po natin sila pipigilan magsilbi sa ating bansa, di ba po? So yun lamang po. Bukas po makipag-cooperate po tayo sa rally against corruption po sa flood control scam nangyari po sa ating bansa. Pero po natin hilingin o wag po tayo makipagkaisa dun sa mga grupo na gustong gumulo na pabagsakin ng ating gobyerno. Masama po yun. Mas magiging magulo po yun, makaka-apekto po sa lahat po sa atin nun. Di lamang po sa Pilipinas, lalo na rin po sa aming mga OFW na nasa ibang bansa. So magandang gabi po, ingat po tayo lahat. Panalangin po tayo sa Panginoon Diyos na tulungan ng ating bansa, tulungan ng ating pamilya, ang ating sambahayan na maging maayos sa kabila po ng maraming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Magandang gabi po at peace po ulit sa inyong lahat. Ito po ang iyong kabayan, Real to Kabayan, Chris Villanueva po mula sa Saudi Arabia.